we're talking to Okay. Health Professional Alliance convener Dr. Tony Dance. Good afternoon, Dr. Tony. Thanks for Afternoon, sir. joining us. Good afternoon, Doctor. Hi, Doctor. Good afternoon sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig. Sorry sir, magulo yung mga kasama namin dito eh. Magulo yung mga yan eh. Pagpasensya na yung mga yan, mga isip bata yan. Kanina, Okay lang, maayos kami. bata rin ako. Until I came, ganun. Very behave kami kanina. Ako pa talaga yung panggulo eh. Ako nga yung principal. Dr. Dance, I guess we're talking to you about yung Budget. MyFIP. yung issue with MyFIP. the budget, yung MyFIP. Of course, may naka-deadlock yung Senate and Congress lower house ngayon over the 51 billion peso allocation for MyFIP. What does your group say about it? Well, actually, parang hindi deadlock, di ba? Parang panalo na. Yung Congress. Yung Congress, oo. Parang ang basa namin, nag-give in na ang mga senators doon sa 51 billion sa MyFIP. And 72 healthcare professional organizations kasama PMA and the PCP, we're outraged that they allowed this to happen. Yung passage of 51 billion. Pinapalit nga sana yung lumaki pa lalo. No? So, yeah. Pero Doc, ang It's sasabi ng frustrating. Malacanang, sorry Doc. Ang sasabi kasi ng Malacanang is 80% of the MyFIP funding would go to yung zero balance program ng gobyerno. So in other words, at least as far as they're concerned daw, hindi raw dadaan sa mga politiko. I don't know how you define politiko kasi may politiko rin sa LGU. Yes. Yes, well, ang daming problema sa MyFIP, no? Hindi lang yung guarantee letter from politicians, especially legislators, no? Kasi, well, morally, it's very demeaning kasi in crisis ka na dahil sa kalusugan, tapos magmamakaawa ka for additional funds, no? Sa amin, problema yan whether sa politiko ka pa nagmamakaawa or sa director ng hospital or sa doktor or social worker, nagmamakaawa pa rin. Dapat hindi na kailangan yon. Dapat pag na-admit na ang isang pasyente because of, for example, catastrophic or malubhang illness na napakalaki ng gastos, dapat karapatan na niya na mabayaran ng ospital at ng PhilHealth yung mga kinakailangan niya for healthcare. So, yun yung problema ron. Kahit na ilipat nila yan sa ospital, magmamakaawa pa rin yung pasyente. Doctor, sabi ni Senator Ping Lacson, mag-introduce daw siya ng mga special provisions para mawala yung role ng politician kasi hindi naman naniniwala doon. Sinabi ng Malacanang na mawawala daw yung politicians, but if you devolve to LGU, nandun din yung mga mayor na mga kamag-anak yun ng congressman, ano? Kayo, ano yung latest na balita nyo doon sa initiative ni Senator Lacson? Well, so naririnig namin, that's an improvement, yung tatanggalin na yung guarantee letter. Pero as I said, it doesn't solve the problem. Maraming problems with constitutionality yung yung MyFIP. Yung guarantee letter, hindi ba? Ano yan? Post-enactment authorization by legislators. Ibig sabihin, sila yung gumawa ng batas as legislator, tapos nung i-implement na, sila pa rin yung mamimigay ng pera. So parang yun, epal lang yun, di ba? So kaya Pork barrel. pinagbawal na natin yung mga PIDAF and pork barrel. That's only one problem. The other problem is dahil discretionary na siya, no? Hindi na siya ayon sa mga patakaran ng PhilHealth, hindi na siya ayon sa pagsusuri at matinding pag-aaral ng PhilHealth kung ano ba ang gamot na effective, ano ba ang sulit sa gastos, ano ba yung mga sakit na dapat binabayaran natin, no? Hindi na siya ayon dyan sa mga technical assessment ng PhilHealth at ng health technology assessment mechanism.
ano na siya, individual na lang ang ano niyan, ang magsasakatupad niyan. Sabihin nila, oh, pwede itong bayaran kasi naaawa ako sa pasyenteng ito. Okay naman yon, gusto niya magtumulong. Kaya lang, siya na lang yon. Hindi na natin, merong mga guarantee doon sa Universal Healthcare Law na kung meron tayong binibigay o binabayaran na gamot para sa mga taong may sakit, kailangan effective to. Hindi lang effective, kailangan sulit ang binabayad natin doon. Kailangan priority siya, no? So mawawala lahat 'yan. Ayon sa Universal Healthcare Act, hindi pwedeng bayaran ng PhilHealth ang isang gamot kung hindi ito dumaan sa matinding pag-aaral at pagsusuri. So natanggal na 'yan. In fact, yung current MyFIP natin, sabi, pwede daw mag-prescribe ng gamot ang mga hospital kahit hindi pa approved at hindi pa kasama doon sa ating national formulary. So, magbibigay tayo ng gamot na maaring hindi effective, na maaring hindi sulit sa gastos, naghihirap na nga yung pasyente. No? So, yun yung pangalawang possible, legal violation. Pangatlo, ayon sa UHC law, ang pangunahing tagabayad ng ating healthcare ay dapat social health insurance or ang PhilHealth. No? PhilHealth. Yeah. Hindi na. Itong nakaraang 2 taon, mas malaki pa yung MyFIP kaysa sa PhilHealth funds natin. Hindi ba? Tapos ito sa darating na taon, ayan na naman, kulang na naman ang funds para sa PhilHealth at nilalagay dyan sa MyFIP na ang tingin ng karamihan EPAL funds lang yan ng mga politiko natin. So kung itutuloy doctor nila yung MyFIP na yan, as you're looking at it, pwede siyang pwede siyang i-challenge legally. I mentioned Yes. yung constitutionality saka Yes. yung UHC violation. Yes, we plan to challenge the constitutionality of MyFIP. Pero hindi lang constitutionality, meron ding moral failures yung MyFIP. Yeah. Ang moral failure niyan, yung mga naghihirap na tao, kailangan pa rin magmakaawa for healthcare. Hindi na dapat ginagawa yan At isa pang moral failure, they aggravate the situation. Isipin mo na lang, may sakit ka, ang laki ng gastos mo. Tapos, kung kulang ang PhilHealth, mag-a-apply ka sa mayor's office. Kung kulang yon, kailangan mo mag-apply baka sa PAGCOR or sa PCSO. So, ang dami-daming pagkukuhanan ng funds, iba-iba ang pila, iba-iba ang opisina, iba-iba ang requirement. So parang nakakaawa. Alam mo, sa amin pumupunta ang mga pasyente at itong nakikita naming dinadanas nila. So hindi lang legal failure ang MyFIP, moral failure din siya. It's become the norm Of course, it's not... Naghihilo na ako. Oo nga. Of course, it's not an ideal scenario, no, Doc. Pero if they decide to push through with it anyway, at the very least, yung bare minimum, what kind of special provision do you think should be put in? Ano yung pinaka, at the very least, sana ilagay nila? Bare na minimums. provision? Hindi. At the most. Dapat siguro liitan nila yung budget dito at sabihin dapat paliit na to ng paliit hanggang mawala. Kasi alam nyo, yung pondo ng MyFIP, saan ba kinukuha yan? Di ba? Galing yan sa PhilHealth funds. So, ang nagiging effect niyan, palakihin yung MyFIP, paliitin yung PhilHealth. Alam nyo, yung PhilHealth, dapat dyan na yan nilalagay yung pondo ng MyFIP na yan. Hindi na dapat pipila at magmamakaawa. Kasi pag PhilHealth, ang iyong healthcare, ang nagbabayad ng healthcare mo, pag na-admit ka, ito ang sakit mo, ano mo na yan, karapatan mo na yan. No? Hindi katulad ng MyFIP, may utang loob ka pa. No? Kung hindi sa senator or congressman, may utang loob ka sa mayor or governor or councilor. So,
dapat PhilHealth na ilagay yung funds na yan. No? In Ang fact, problema- tingin namin, ang problema, Doc- yun yung mas malaking problema yung underfunding of PhilHealth. No? 53 billion lang ang binibigay nila this year. Samantalang ang laki-laki ng requirement sa lahat ng pinangako ng Pangulo natin na benefits, no? Hindi yan magkakasya yung 53 billion. Ang problema, Doc, ang sinasabi pa nila ay ang daming unused Excess funds ng PhilHealth. Kaya kailangan bawasan. No? No? Yan ang sinasabi nila. Idle funds. Idle Parang, funds. No? parang kalokohan yan eh. In two ways, no? Una, since it's an insurance fund, kailangan mo ng reserve fund. No? Hindi pwedeng insurance ka tapos eksakto lang pera mo. Paano pag nagkaroon ng trahedya sa Mindanao? Paano pag nagkaroon ng pandemic? Kailangan may reserba ka. May no? huhugutan. Oo. Tapos pangalawa, bakit mo tatawaging excess? Hindi mo nga, naghihirap nga ang taong bayan, no? Nung isang buwan, may pasyente ako, ang bill niya sa stroke ng tatay niya, 700,000. Ang binigay ng PhilHealth, 20,000. No? Tama ba yun? Hindi yan excess funds, no? Kaya yan utang natin sa taong bayan na gamitin yung perang yan para sa balak ng PhilHealth in the first place. Pambayad para sa mga tao na nagkakaroon ng sakit. Pero Doc, sabi nga ninyo kanina sa umpisa, parang pasado na yung version ng Congress. Whether we like it or not, they're going to ram the program through. I suppose the question lang is, number one, how much are we talking about in the with the final numbers? And number two, ano yung special provisions? I'm going back to Regis' question kanina. Ano yung special provisions that we can put in to make sure na Minimize at least. minimize yung the politicization and the patronage politics. Hindi ka makatingin sa akin. But you know what I mean? Di ba? In the end, we're stuck with we might end up getting stuck with it pa rin, with MyFIP. Pero what can we stick into that to the GAA as a special provision that can minimize everything, all the problems? Well, maraming pwedeng gawin, pero gusto ko lang sabihin na ang petition ng 72 medical societies and healthcare professional organizations sa Pangulo, sa ating mga mambabatas, tanggalin na yung MyFIP na yan. Dahil kalokohan yan. EPAL funds yan. No? But having said that, kung talagang ipapasa nila, marami nagsasabi, nung naglabis syempre kami sa Senado at Kongreso, sabi nila, huwag kayong mag-alala kasi habang hindi pa talagang ready ang PhilHealth, MyFIP muna tayo, no? So kung totoo yan, lagyan nila ng provision na next year, kalahati yan at sa susunod na taon, wala na yan, di ba? Kasi sabing transitory, pwede ba yung transitory? Palaki siya ng palaki in the past 5 years, hindi naman lumiliit yung MyFIP, lumalaki. At nagiging lang siyang dahilan para siguraduhin na sige, pahirapan natin ang PhilHealth, babaan natin ang budget. Kasi kung hindi pala sila nagpe-perform ng mabuti, mapapalaki natin yung MyFIP, no? So tingin namin, kakutsaba na minsan yung ating legislators and executives, sinisiguradong hindi makaperform ang PhilHealth para meron silang pondo para sa kanilang EPAL funds. Doc, yung counter-argument ng House lawmakers is that, as you said, hindi pa ready yung PhilHealth. Pag tinanggal daw yung MyFIP this year, 1.1 million patients will be without coverage. Mahihirapan yung 1.1 million. I can see you smiling. And scratching your head. Kasi tinan nyo, last year itim pa yung buhok ko Pero kakapakinig sa ating mambabatas na muti na sinabi na nga, naubos sinabi na nga ng ating Supreme Court, kung underperforming ang PhilHealth, hindi solusyon na bawasan ang kanyang pondo. Di ba? Ang diin-din ng pagkasabi nun bakit sinasabi na naman natin, hindi pa ready ang PhilHealth, bawasan natin ang pondo, lagay natin sa MyFIP. Supreme Court na yung nagsalita na maling maling dahilan yan for defunding PhilHealth.
But yung figure na 1.1 million patients, what do you know about this? Is this accurate? Where did they get that figure kaya? Ano yun? 1.1 million na ano yun? Patients. 1.1 Na ano? na mahihirapan daw if you take out MyFit this year. They won't have any safety nets. Kumusta naman si nakuha Dr. Alam mo, ang dapat na binabayarang premium ng PhilHealth is for 24.5 million people or Filipinos who cannot afford health care. And they're worried about 1 million. 24 million ang kanilang tungkulin bayaran ang premium ng 24 million Filipinos. That's 147 billion for 2026. Pag binayaran nila yan, all these indirect members will be eligible for no balance billing when they are admitted to a hospital. So, parang hindi ko alam saan kinukuha yung figures na siguro parang galing sa imagination yata yan eh. Dahil tatalikuran mo yung premium ng 24.5 million Filipinos. Parang hindi naman tama yun, di ba? Saka doktor, sinasabi nila, hindi daw magiging ready pang PhilHealth. Bakit ready ba yung MyFit? How efficient is it? Oo. In Ready, fact, ready. sinasabi ng Philippine Hospital Association, Ready, hindi nga daw ready. sila nababayaran doon sa mga guarantee letters ng mga ano eh. Yes. At Ng mga binabanggit, politiko eh. Nagre-reklamo nga sila eh. binabanggit nila Ami lagi yung natutulungan, no? Pero hindi nila binabanggit yung isang damakmak na pasyente na rejected, no? Oh. So, tsaka walang ano eh, walang patakaran eh. Sino Kaya ba ang dapat bigyan? Sino ang dapat hindi bigyan? Ang nangyayari, naobserbahan namin kung election period, dumadaming MyFIP. So parang nagiging pangunahing dahilan ng MyFIP, kung iboboto nila yung nagsasign ng guarantee letter. So it's really an abused provision in our budget na kaya ang panawagan namin, tanggalin na yan. Kaya nga sir, MyFIP kasi you get 1 PIP. Oh, no. Pagpasensya mo na po yan. Ay, naku. Uwi na tayo lahat. But Doc Tony, clearly, you are very angry. Galit na galit kayo about the situation, the healthcare crisis in the country. But a few months ago, si President Marcos announced that PhilHealth coverage will be expanded, no? There are some diseases that will now be covered. So, I guess just trying to find the silver lining here, the positive news, kahit pa paano tumaas naman daw yung coverage ng certain diseases like cancer, stroke, if I remember correctly. Are you seeing that already? Are you seeing that Well, play out? In fact, di ba, pinagmamalaki ni Secretary Ralph Recto na wow, ito ang pinakamalaking budget ever na matatanggap ng PhilHealth. Di ba? Narinig nyo bang sinabi niya yon? Hindi mo dapat ipagyabang yan kung in the previous year, kulang-kulang naman ang binibigay mo sa PhilHealth. Alam nyo ba, so kinalkula namin ang dapat natanggap ng PhilHealth from 2023 to 2025 is 400 billion base sa batas. Kung babayaran nila yung insurance ng mga Pilipinong hindi kayang magbayad, 400 billion. Alam mo magkano natanggap ng PhilHealth in those 3 years? 60 billion. Yeah. Diba? So parang kulang na kulang. Tapos sasabihin mo ngayon na ito ng pinakamalaking budget ng PhilHealth ever. Kulang ang binibigay mo in previous years. Kaya yan yung pinakamalaki. Pero kulang pa rin yung 53 billion na pinangako nila this year for insurance. That's only enough for the insurance of 8 million poor Filipinos. We have to pay for the premium of 24 million poor Filipinos. Di ba, Doc, maraming pang collectibles ang PhilHealth? Yes, maraming... Marami pa sila collect sin taxes, etc. Di ba? Oo, maraming... Hindi, collected yun. Maraming dapat dinagdag sa budget na hindi pa nagagamit. So, in the past, lagi nating ine-estimate yung budget ng PhilHealth. Depende sa income sa tobacco tax, no? O tsaka sa PAGCOR and sin tax, PAGCOR and PPSO. Pero
hindi naman ganun dapat ang interpretation ng batas kasi yung syntax, PAGCOR at PCSO, diyan manggagaling ang pera. Yes. Pero ibang tanong yung ano ba ang obligasyon ng PhilHealth? Ano ba ang obligasyon ng national government? Ang obligasyon ng national government is in 2026 is to pay for the premium of 24.5 million Filipinos. Yan yung kanilang insurance para pag nagkasakit sila, hindi sila nakukuba sa gastos. But Doc, coming back to my question, apart from yung paying premiums in 2026, di ba nga they promised higher coverage for diseases like cancer, heart disease, stroke as well, if I remember correctly. Kakasya ba yun with the subsidy this year? Minus yung 60 billion that's being returned. So, kulang yan. Ayon na mismo sa sa PhilHealth. Pag nagkaroon sila ng projection dahil sa pangakong no balance billing, sa pangakong yakap and outpatient benefits, dahil sa mga pangako na yung gamot, alam niyo yun, no? Yung free medicines. Dahil sa lahat ng pangako, ang budget dapat daw ng PhilHealth next year is 198 billion. Base yan sa mga computation, carefully done calculation, or actuarial projections. So, ang layo ng 53 billion, kulang na kulang compared to the need na projected by PhilHealth, which is 198 billion. Doc, paliwanag lang yung sabi niyo kanina. Sobra tayo sa pangako, kulang tayo sa pondo. Doc, paliwanag lang yung sabi niyo kanina, you plan to challenge the constitutionality of MyFIP, I suppose, before the Supreme Court. What's your plan exactly and how soon are you going to move on that? Well, we haven't given up. Although gusto na namin. Malapit ng Pasko. Baka naman sa kagandahang loob ng ating mga senator and ating congressmen and women in the bicameral committee meeting, baka makita nila ang kagandahang loob na oo nga, yung MyFIP gamitin nating pangbayad ng insurance ng mga Pilipinong naghihirap, no? Hindi pa kami sumusuko, yun muna. Umaapila kami sa kanila. Konektado kasi yan kasi yung MyFIP kinuha yan dun sa PhilHealth. Pagka hindi naman nila yan naibigay for Christmas sa taong bayan, susunod na mag-aapila kami kay Pangulong Marcos, no, na ibigay yun to veto those provisions, no? Pero sir, klaro na kahapon ang sinabi ng Malacanang the president is not inclined to veto yung MyFIP provision. Yeah, we're hoping pakinggan niya kami. Alam mo, yung 72 organizations na sinasabi ko, pwede namang nagbabakasyon na kami for Christmas, di ba? Pero nagjo-duty kami, tumitingin kami ng mga pasyente. Kami yung humaharap sa mga Pilipinong naghihirap. At Mr. President, nananawagan kami, maniwala kayo sa amin. Kasi yung nasa BICAM, hindi naman sila yung nasa hospital or nasa clinic na humaharap sa pasyente na naghihirap maghanap ng pambayad ng kanilang healthcare. Kaya kami nagmamakaawa, no? Na dinggin yung hiling ng taong bayan, taasan, bayaran ng insurance ng mga naghihirap na Pilipino at bawasan na yung EPAL funds. Pag hindi pa rin at pinirmahin pa rin ng Pangulo, then perhaps we'll go to the Supreme Court. But I think ayaw na nating pare-pareho naman tayong nagmamahal sa bayan. We hope that they will listen. Sana hindi na umabot pa sa Supreme Court. Doc, in the scheme of things, kung hindi natin makukuha yung gusto natin, ano yung lesser evil? Yung proposed 2026 budget as is or yung re-enacted budget ng 2025? Siyempre, yung pag ni-re-enact mo, di zero na naman yung PhilHealth. Diba? Yeah. So, siyempre, itong proposed 2026 is better than the 2025
But that's a very low bar. Di ba? So, ibig sabihin, anything, kahit nga piso ang ibigay nila next year, that's better than the zero this year. Tsaka kung reenacted, may akap ulit eh. Magbabalik yung akap. Oo nga. pero- redirect yung akap sa... Pero sa reenacted budget kasi, tapos na yung mga projects na yan eh. So pwede yung Pwede i-realign ng presidente. And that's They, where... they are practically finished projects. And that's where... That's where corruption happens. That's You where... ikaw nagsabi. You finish my sentence. Di umano. Di umano. Di umano. But, Doc, yung sa... Part of the problem with MyFIP is the guarantee letters, di ba? I know the moral failure there, which is they shouldn't be begging for these. Pero on the side of the doctors, can you tell us how it works? Balita ko matagal daw before you get paid, for the professionals get paid. Well, hindi nabali kami. Ang haba ng proseso para sa pasyente. Diba? Pipila ka sa sa records, hihingi ka ng abstract, tapos pagawa ka ng medical certificate sa doktor mo, pipila ka sa office ng congressman or senator, hihingi ka ng pera. Pag nakuha mo yan, pipila ka na naman sa social worker to avail of the funds. No? So yun, napakahaba nun, napakahirap para sa kanila. Para sa mga hospital, ang alam ko, maraming hindi rin nababayaran. Kaya maraming hospital, meron silang blacklisted lawmakers and executives na hindi na kami tatanggap ng guarantee letter dito dahil hindi naman dumadating. It's become the norm eh. Maghanap ka ng patron na na bibigyan ng guarantee letter for you. So palakasan o pagalingan ng connect. Sa MyFIP yun. Oh, sa Sa MyFIP. PhilHealth hindi ganyan, kaya nga Sa dapat MyFIP. yung PhilHealth na lang ang pondohan eh. Dapat PhilHealth na lang. Exactly. Dapat PhilHealth na lang yung pondohan nila. Dahil pag sa PhilHealth dumaan ng pera, karapatan mo yung kalusugan. Pag sa MyFIP, utang loob mo ang kalusugan. Hindi dapat ganun. Di ba nga nirereklamo sa atin, Ed, we talk to Dr. De Grano. Sabi niya, laki-laki ng utang doon sa mga ospital nila ng ibang mga lawmaker. Hindi naman daw nagbibigay ng pera doon sa guarantee letter. Yes. So magulo Yan ang ang problema dyan. magulo ang bureaucracy ng MyFIP na yan. Sabi ni Toby Chanko, ginamit siya nung impeachment. Hinold daw yung mga release para sa mga guarantee letters. Kaya pati yan, naging pag-politicize siya ng problema kung ano pumapasok eh. Oo. But, Pero, siyempre, kasabay ng lahat ng ito, kung sakali mang mabigay ang budget niyan, kailangan siguraduhin ng PhilHealth na sa lalong madaling panahon, ma-launch nila para sa lahat ng tao, accessible sa karamihan ng Pilipino, yung yakap at yung hospitalization benefits. Yung dati, ngayon kasi all case rate tayo, may bagong sistema na diagnosis-related groups ang tawag, na potentially mas maganda ang payment for patients' illnesses. Kasi ngayon, 2 sakit lang, maximum na makiklaim mo. Doon sa bagong sistema, kahit 12 ang sakit mo o napakaraming procedure na ginawa sa'yo, pwedeng madagdagan ang payment for your healthcare. So, kailangan siguraduhin na maitupad yung mga planong yan. but the guarantee letters, halos lahat ba na-approve or there are also some who need the help pero hindi na-approve? Madaming nare-reject na hindi nabibigyan. Yung kinwento kong pasyente sa inyo na 700,000 ang bill for a stroke, na-reject yung guarantee letter. Nakakaawa yung pasyente kasi 2 araw siya sa pila tapos hindi rin niya nakuha for some reason na hindi niya maintindihan bakit hindi siya eligible for for the ayuda. Hindi So, sinasabi. They don't explain. Well, ang sabi, mali daw yung papers na binigay. Pero alam nyo, in crisis kayo,
So, hindi ganun kadali intindihin ang mga requirements. Yung meron kami ginawang pag-aaral, alam nyo ba? Pag mayaman at edukado ang humihingi ng tulong, ang average nila ayuda is 25,000. Pagka mahirap, ang average ayuda nila is 9,000. So, paano naging indigent fund yun kung yung mahihirap, mas maliit ang nakukuha kesa doon sa mga mayaman, di ba? So, that shows you na merong difficulties in applying for those MyFIP benefits. Sir, what study is this? Can you tell us about it? So, this is a study from the National Demographic and Health Survey of 2022. In-extract namin yung data, tiningnan namin yung mga nakatanggap ng tinatawag na discretionary funds, no? Kasi merong PhilHealth, ilan ang nakatanggap, no? Pero meron din yung mga other discretionary funds from government. So, ang laki-laki ng nare-receive o natatanggap nung mga pinakamayaman. So, hinati namin ang Filipino population into poorest, poor, middle, rich, and richest. Yung poorest, parang ang liit-liit ng kanilang benefit. Ito, 10,000 ang average na tatanggap. Yung richest and richer, parang yan, mga 30,000 ang natatanggap nila. So, hindi yan indigent fund. Campaign funds yan. Kamusta, Doctor, yung 72 case? health organizations na sinasabi nyo, did you send a statement to Congress? Yes. Either House, Senate, or And the BICAM? Senate. Meron ba kayo statement? Yes. Nagpadala po kayo? Yes. Kailan po pinadala? November, ang mga end of November. November pa. Oo. Yes. Okay. At lahat kami nakaabang, nanood lahat kami nung BICAM. Parang, alam nyo, may group watch sa basketball. Yeah. So, kami, nag-group watch kami nitong Sa BICAM. bicameral committee meeting. Ang sakit sa dibdib na matalo yung team ng taong bayan. Magpapadala po uli kayo ng statement? May balak pa ba kayo? Sa BICAM? Yes. We plan to write a statement to say that we are outraged at what they have decided at the bicameral committee meetings. Halos lahat sila pagkausap namin, parang kampi. Okay, yung ginagawa nyo, tama yan. Bakit di kayo lumapit sa amin kaagad? Pero pagdating sa BICAM, biglang baliktad, no? Kampi na sa congressmen who are lobbying for MyFIP and a lower PhilHealth fund. Sino-sino yung mga nakausap niya, Doc? Wag ko na lang banggitin. No, but if you tell us, then we Okay can lang talk sa to inyo. them. We can talk to them, right? And ask them why they changed their stance. Yes. We will, of course, do that. We will talk to them. Pero so far, yung mga nakausap niyo na lawmakers were initially warm to... Initially. Yes. Oh. Tapos, ewan ko, biglang bumabaliktad. Bakit ba ganun? Ito na nga kasi yung part where they have to horse trade, di ba, Doc? Kasi, Yes. I mean, political pressures and all of that. Yes. Yeah. They come face to face with reality na pagdadagdagan nila ang PhilHealth funds, babawasan nila ang MyFIP. kanilang mga self-serving projects. Okay. I think that's it. We'll let you go today. Pasensya na, ang hahaba ng mukha ninyo. Pero Pasko pa rin, so wag tayo mawalan ng pag-asa. And then we're with you on this fight, Doc. That's why I was saying that. Tell us the lawmakers that you spoke to para usapin din namin. But thank you so much for talking to us. Papakopera pa ako ng gallbladder this month. Wala akong health insurance PhilHealth lang Tapos wala ka pang TF, no? Oh, wala ka din tiyan. Wala pang TF. So, talagang, Antayin mo yung DRG. Baka Hingi tayo ng GL. Sa baka mapigilan mo pa yung iyong gallbladder. Hingi tayo ng GL. tigil ang GL na yan
tigil. Dahil nga dito sa mga nangyayari. Hindi, tingnan natin. Malaman natin bakit tapos may ipasa yung ano. Okay, we'll leave it at that. Thank you so much for talking to us today and explaining you. all of that. Health Professional Alliance Convener Dr. Tony Dan. Salamat, sir. Thank you, sir. Salamat, Salamat, and salamat. Thank you. Merry Christmas. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, tuloy ang laban.